Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Kagaya ng aking nasabi kanina, ilang buwan na ho ang nakakaraan ng ating pong simulan ang ating votive mass every 15th of the month sa karangalan ng ating patron, ang mahal na Birhen ng Asunsyon. Alam mo natin sa simbahan, napakaraming debosyon, no? Nazareno, Perpetual Help, Sacred Heart. Next week, dadalaw sa atin dito ang mahal na ina ng laging saklolo mula Baclaran. Napakarami. Pero wag nating kalilimutan, ang pinakadebosyon ng ating simbahan, ng ating parokya, ay sa mahal na Birhen ng Asunsyon, Our Lady of Assumption. Kaya nga ito ang ating pong hangad, no? Na hindi lamang po kapag piyesta, hindi lang kapag August natin inaalala yung ating patron. Diyos ko po, pagkalaki-laki ng imahen ng mahal na Birhen ng Asunsyon sa harap mismo ng ating simbahan. Kaya sana ho ito ay ang ating pagtulong-tulungan pa nang maipalaganap natin ang mensahe ng debosyon ng ina o Birhen ng Asunsyon. At ano ang kanya pong mensahe sa atin? Ang langit na inihahanda ni Kristo para sa atin. Mary is our mother of hope. Sabi nga ng chapel ng Landmark, Mary is our mother of hope. At kapag tinignan natin ang imahe na nakatingin sa langit, yun ang kanyang inihahandog sa atin. Para bang sinasabi ng ating mahal na ina, tignan ninyo ang langit. Doon ko kayo nais makasama. Hindi lamang dito sa lupa, pero bilang naging taong totoo at bilang taong totoo si Maria, ang ina ng Diyos at ating ina, alam ni Maria ang mga pinagdadaanan natin ngayon. Kaya nga siya rin ang ilaw patungo sa daan ng ating kaligtasan, si Jesus. Kaya si Maria nagpakita sa maraming pagkakataon, Fatima, Lourdes, at sa iba't ibang lugar pa. Isa lang ang kanyang mensahe, magbalik loob kayo sa aking anak. Kaya napakahalaga ho ng debosyon sa mahal na ina. Lagi ko itong inuulit, huwag na tayo mag-away-away kung sino ang mas powerful, ang Lourdes, ang Perpetual Help, o ang Fatima. Iisang Maria lamang yon, ha? Nagkaiba-iba lang ng titulo dahil sa kung saan siya nagpakita. No? Pero iisa lamang ang hangad ni Maria. Kaya nga, napakahalaga ng magdebosyon tayo kay Maria. Sapagkat pagdedebosyon ay yung masidihing pananampalataya at pag-ibig. At yun ang tinutulong sa atin ni Maria, palakasin pa ang pananampalataya at pag-ibig natin kay Jesus. At sa araw na ito, isa sa mga mahalagang halimbawa ng matinding pagdedebosyon kay Maria ay ang santo na nasa harapan natin. Si Saint Charbel ay nakilala rin bilang deboto ng mahal na ina. Alam niyo kung ano ang tinuturing na una niyang, sabi nga ay, ang kanyang unang naging hermitage. Ang hermitage ay yung lugar ng mga ermitanyo. Kung may monk, may mas malala at matindi pa, yung mga ermitanyo. Yun yung mga talagang nilalayo literal ang kanilang sarili sa makamundong buhay. Upang talagang ibigay buong buo sa pananalangin, sa sakripisyo, ang kanilang buhay sa mundo sa Panginoon. Kaya sila'y namumundok kasama ng Panginoon. At ganun si Saint Charbel. Siya ipinanganak po sa Lebanon, sa isang maliit na village na kung tawagin ay Beka Kafra. Siya ipinanganak noong May 8, 1828. Sa isang maliit lang, siya ay bunso sa 5 magkakapatid. 3 taong gulang lamang siya nung namatay ang kanyang ama. Pero very motherly. Hindi ito naging hadlang para yung pamilya nila ay hindi na magsimba
Ganon tayo kuminsan. Pag dumadaan sa matinding pagsubok, kuminsan ang tukso, ang unang pinabibitawan sa iyo, ang pananampalataya mo. Kaya iingatan niyo yun, babantayan niyo yun. Lalabanan ninyo ang tukso. Na kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok, ang unang ginagawa ng kalaban, ilayo tayo sa Diyos. Anong ibubulong sa iyo? Hindi ka lang tagmahal ng Diyos. Hindi totoo ang Diyos. May pa-serve-serve ka pa. May pasimba-simba ka pa. Tapos nagkasakit ka. Tapos ang dami mong utang. Tapos ang dami ng away sa'yo. Yan ang bulong ng kalaban. Pero nung ginawa ng nanay nila Saint Charbel, lalo niyang tinuruan ang kanyang mga anak na magkaroon ng debosyon sa Eucharistia at sa mahal na ina. Kaya si Saint Charbel, tinawag ng kanyang mga kapitbahay, the Saint. Kasi habang yung mga kalaro niya ay nagtatakbuhan, nagtutulakan, nakikipaglaro rin naman si Saint Charbel. Pero meron siyang kakaibang ginagawa. Siya ay nagpupunta sa isang mataas na lugar at pinagmamasdan niya yung lugar nila. Parang siya ay nakikipag-isa sa Diyos doon sa lugar na iyon. Kabata-bata pa nagdadasal na ng mahaba. Kaya bata pa lamang, kinamulatan na si Saint Charbel ng kabanalan. Siya po ay isang tinatawag natin na Maronite monk or priest. Ano po yung Maronite? Isa po itong Christian denomination na nagsimula sa Lebanon. Sila po ay Eastern Catholic Church kung tawagin. Pero sila ay fully communion o sila ay full in communion sa Catholic Church. Pero anong pinagkaiba lang? Yung mga liturgical services and practices. Pero in faith and belief, iisa lamang. Sila ay kakaisa ng Roman Catholic Church. Pero sila ay nasa eastern part of the church. Kaya Maronite, kasi po ito ay tinatag noong 4th century ng isang santo na ang pangalan ay Saint Maron. Isang Syrian hermit monk. Kaya siya ay kabilang sa Maronite Church na kaisa ng Roman Catholic Church. Naniniwala sila sa Santo Papa. Iisa lang ang ating doktrina, pananampalataya, nagkaiba lang ng liturgical practices. Kung paano nila ginagawa ang banal na misa. Siguro mas mahaba, samantalang tayo, lumagpas lang ng 5 minutes, grabe. Parang isang taon na ang binawas sa buhay mo. Sa kanila ho talaga ay mahaba, mausok. Paano kung talagang masakit sa baga, no? Pero sa kanila siguro tiis na tiis talaga. So yun lang pinagkaiba. Pero pagdating sa paniniwala at pananampalataya, iisa. At dun galing si Saint Charbel. Every night, hihimay-himayin natin ang kanyang buhay. Kikilalan natin siya. Pero kung meron man pong maganda po siyang gustong ialok sa atin dito sa Liberisa, sa kanyang pagsisimula ng pagtulong sa atin, alam mo ninyo, next to Mama Mary, according sa report ng simbahan, si Saint Charbel ang may pinakamaraming ginawa at patuloy na ginagawang himala. Pero kapag siya ay nagpapagaling, ang lagi niyang sinasabi sa mga tao, sa Diyos ang papuri. Ako'y ginamit lamang niyang alipin. Dalawa lang ang kanyang sinasabi. Kapag may himalang nangyayari, gawa ng Diyos or dahil sa pananampalataya mo. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sinisimulan po natin ang nobenaryong ito. Kasama ng ating mahal na ina, ang minahal ni Saint Charbel. Kasama ni Saint Charbel, sa siyam na gabing ito, hayaan nating dagdagan, palakasin ng Diyos
ang ating pananalig, ang ating pag-asa sa Kanya. Saint Charbel, pray for us. Amen. Matiisin ng Diyos at mulat sa ating mga paghihirap, manalangin tayo